Maraming salamat kay Warpage sa pagsusulat ng kwentong ito. Napakagandang istorya at sana magustuhan nyo. Paki-like po sana ang video at paki-subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe. Salamat. Sa tinagal-tagal na pagbabiyahe ni Lito ng tricycle sa kanilang baryo, noon lang siya nakapagsakay ng kakatuwang pasahero. Pahating gabi na noon at tila na lang silang tricycle driver na namamasada nang magpahatid sa kanya ang isang lalaki. Mistisong lalaki at matangkad. Ang kakaiba sa kanya ay yung pananamit nito. Naka-coat and tie ito ng itim. Tapos yung sombrero niya, yung isinusot pa nung unang panahon. Parang panahon pa yata ng Kastila yun eh. Hindi lang yan. Meron pa siyang bit-bit na maleta. Habang papalapit yung kakaibang lalaki na yun kay Lito, sabi niya na ihatid daw siya sa Rancho de la Rosa. Napaisip naman si Lito sa sinabi ng lalaki kasi unang beses pa lang niya narinig yung lugar na yun. Humingi din siya ng paumanhin at sinabing hindi niya alam kung saan ang lugar na yun. Sinabi naman ng lalaki na huwag siyang mag-alala kasi ituturo naman yung daan. Hindi na lang kumibo si Lito. Pinatakbo niya na lang yung tricycle niya. Sakay yung mistisong lalaki. Habang sila ay nasa biyahe, biglang nagsalita yung lalaki na demotor na daw pala ang ginagamit na sasakyan doon. Kasi daw, kalesang hila ng kabayo ang sinasakyan niya dati. Hindi alam ni Lito kung nagbibiro ba yung pasahero sa narinig niya. Mula kasi sa pagkabata, ay tricycle na talaga ang ginagamit sa kanilang baryo bilang transportasyon. Wala siyang naabutan na kalesa. Sa tansya naman ni Lito, ay mga nasa 30s lang yung edad ng lalaki at hindi naman sila nagkakalayo ng edad. Dahil doon, lubos siyang nagtataka sa sinabi ng lalaki. Kasi kung 70 anyos at matanda na siguro ang pasahero niya na nagsabi nun, malamang hindi siya magugulat. Sa pagpapatuloy pa ng biyahe nila, naisip ni Lito na may baryo sa kanila na ang pangalan ay San Bartolome. Iniisip niya na lang na baka yun ang tinutukoy ng pasahero niya at hindi ang Rancho de la Rosa. Kaya naman itong si Lito, patuloy lang sa pagmamaneho ng tricycle niya. Dahil yung tinatahak nilang daanan ay doon din naman papunta sa San Bartolome. Ang kaso lang, ilang kilometro pa lang ang natatakbo nila at hindi pa nga umaabot sa San Bartolome, ay bigla siyang sinabihan ng pasahero na hindi daw doon ang daanan papunta sa rancho. Sinabi pa nun na lumiko daw sa kaliwa. Takang-taka naman tong si Lito. Lito nga eh. Kasi nalilito. Hindi, joke lang. Pero bakit? Wala naman kasi siyang nakikitang daan sa tinuturo ng lalaki. Puro kakahuyan lang ang nandoon. Ganon pa man, sumunod lang si Lito sa lalaki. Iniliko nga niya sa kaliwa yung tricycle niya. Mangha naman si Lito nang mailawan ng tricycle niya yung inaakala niya nakakahuyan. Hindi man sementado, ay may daanan nga doon papasok. Maraming taon nang namamasada ng tricycle si Lito sa kanilang baryo. Pero noon lang niya nakita na may daan papasok sa masukal na lugar na yun. Dahil doon, ay sumunod na lang siya sa bawat direksyon na binibigay ng lalaki. Maya-maya pa, sinabi nung pasahero na ipara daw sa tapat ng rancho. Paghinto naman ni Lito, sobrang namanghana naman siya kasi may napakalaking bahay ang nakatindig sa tapat ng hinintuan niya. Nag-iisa ang bahay na yun doon na luma ang estilo ng pagkakagawa. Para bang panahon pa ng mga Kastila na itayo ang bahay na yun. Base na rin sa anyo o disenyo nito. Napansin niya rin na
Merong matataas na pader ang nakapaligid sa rancho. Pagbaba ng lalaki, agad yung lumakad papalapit sa gate na gawa naman sa bakal. Nakita ni Lito na itinulak lang ng lalaki ang gate na agad namang bumukas. Lito na naman itong si Lito kasi halata namang napakabigat at napakatibay ng pagkakagawa ng gate na yon. Dahil sa pagkagulat, nakalimutang singilin ni Lito ang lalaki. Pero napansin niya na naiwan ng pasahero ang maleta niya sa loob ng tricycle. Naghintay lang siya doon at hindi umalis sa pag-aakalang babalik yung mestisong lalaki para bayaran siya at para kunin yung naiwang maleta. Aba, may malaki palang bahay rito. Ngayon ko lang to nakita. Bulong ni Lito sa sarili niya habang inaabangan yung pagbabalik ng pasahero niya. Maya-maya pa nakarinig si Lito ng malakas na sigaw na nanggagaling sa loob ng bakuran ng rancho. Mga taksil! Papatayin ko kayo! Alam ni Lito na boses yun ng pasahero niya na galit na galit. Narinig din niya na may isa pang boses ng lalaki ang pilit na nagpapaliwanag. Ang nasaksihan ko ay sapat na. Wala kang kwentang kaibigan. Sigaw ng pasahero ni Lito sa kausap niyang lalaki. Ang sumunod na narinig ni Lito ay sigaw ng isang babae na para bang umaawat sa dalawang nag-aaway. Bilang isang tsismoso, ay pakiramdam ni Lito na kailangan niyang makiusyoso. Sumampa siya sa bubong ng tricycle niya na nasa tabi lang ng mataas na bakod. Sinilip niya ang bakuran mula doon. Dahil maliwanag naman ng buwan, kita ni Lito ang tatlong tao na nasa hardin. Isang babae na umaawat nga at nakapagitna sa dalawang lalaki. Kita niya na isa sa mga lalaki ay yung pasahero niyang mestizo. Nagpalitan ng suntok yung dalawang lalaki at maya-maya pa natabig ng isa sa kanila yung babae na bumagsak naman sa damuhan. Kitang-kita din ni Lito na bumunot ng baril yung lalaking kaaway ng kanyang pasahero at pinaputukan ito. Sa nakitang krimen, bababa na sana si Lito mula sa bubong ng kanyang tricycle para umalis dahil na rin sa takot na madamay, pero naudlot siya dahil sa nakarinig siya ng malakas na atungal ng isang hayop. Kasunod nito ay malakas na palahon ng isang lalaki na animoy nakakaramdam ng sobrang sakit. Pagsilip pabalik ni Lito, nagulat siya sa nakita at nanindig yung mga balahibo niya sa takot. Sakmal ng isang taong may mabangis na mukha ng aso ang namaril sa kanyang pasahero at ginutay-gutay ang laman at buto nito. Hindi alam ni Lito kung saan nagmula ang taong may mukhang aso na yon. Pero tanda niya ang tawag sa mga ganon sa kanilang baryo. Yon ay isang sigbin. Isang nakakatakot na nilalang na hindi niya inaasahang makikita niya. Nakita niya na isinunod nitong sakmalin at gutayin ng laman loob at buto ng babae na sumisigaw at pilit na nagmamakaawa. Siyempre, agad din naman yung binawian ng buhay. Ang pinagtataka ni Lito, hindi na niya makita yung katawan ng pasahero niya na nakita niyang bumagsak kani-kanina lang. Tinamaan pa nga yun ng baril Nagmamadaling bumaba si Lito at sinakyan yung tricycle niya. Agad niya itong pinaandar papalayo sa lugar na yon. Nagtaka siya kasi hindi na niya makita yung daanang pinasok niya kanina. Yung tinatahak niya ngayon ay madumong lupa kung saan kailangan pa niyang magpaliko-liko para lang umiwas sa mga punong nakakasalubong niya. Maya-maya pa, sa pagkataranta, ay isang malaking puno ang hindi niya naiwasan kaya bumangga siya rito. Tumalsik si Lito at agad naman siyang nawalan ng ulirat. Nang magkaroon siya ng malay, pansin niyang siya ay nasa bahay na nila.
Nang kapain niya ang ulo niya, nakapa niya na may benda na ito gawa ng sugat na tinamo niya. Ah, anong nangyari? Tanong niya sa asawa niya na noon ay nasa tabi niya lang. Ikaw nga ang dapat tanungin ko, mahal. Natagpuan ka na lang namin ng mga kasama ko na walang malay. Kagabi ka pa namin nahanap at nakita ka namin sa loob ng masukal na kakahuyan. Nakabangga yung tricycle mo sa isang puno di kalayuan sa kinaroroonan mo. Noon naalala ni Lito yung pasahero niya, pati na rin yung malagim na nangyari sa babae at lalaking nasa loob ng rancho. Naalala din niya yung maletang naiwan ng pasahero niya na nasa loob ng tricycle. Dali-dali siyang nagtungo sa masukal na kakahuyan para hanapin yung tricycle niya. Noong mga oras na yon, hindi sumagi sa isipan ni Lito na isa yung malaking pagkakamali. Hindi nga nagtagal ay nakita niya yung tricycle niya, pati na rin yung maleta. Napagpasyahan niyang iuwi yung maleta at sa bahay niya na lang ito bubuksan. Kaya tagad siyang naglakad pabalik ng kanilang bahay. Alas 9 na ng gabi nang makauwi siya sa kanila. Pagpasok niya sa loob ay pansin niyang may mali. Napakatahimik at napakadilim. Agad niya namang binuksan yung ilaw at di napigilang masindak sa mga nakita niya. Yung asawa ni Lito, pati na rin yung dalawa niyang mga anak na mga bata pa, ay wala ng mga buhay. At ang mas nakakapangilabot pa, ay puro wakwak yung mga tiyan ng mga yon at wala ng laman loob. Gustong-gustong umiyak ni Lito sa paghihinagpis. Ang kaso nga lang, walang boses na lumalabas sa bibig niya. Ilang sandali pa habang si Lito ay nagdadalamhati, hindi niya napansin ang isang malaking bulas na sigbin na biglaan siyang sinaksak sa likod. Gamit lamang yung 5 daliri at matutulis nitong mga kuko. Tumagos yun sa tiyan ni Lito. Nagawa pang lingonin ni Lito yung nilalang at bago siya malagutan ng hininga, kita niyang kinuha ng sigbin yung maleta at binuksan yun. Pagbukas ng halimaw sa maleta ay kinuha nun ng isang maliit na bote na naglalaman ng kakaibang berdeng likido. Kitang-kita ni Lito na ipinahid nung sigbin yun sa buong katawan niya at ilang segundo lang ang lumipas ay nag-anyong tao yun. Laking gulat na lang ni Lito nang makita niya na yun ay walang iba kundi yung mestisong pasahero niya kagabi. Ang pumatay sa babae at sa lalaki, ang pumatay sa kanyang pamilya at ang pumatay sa kanya. Ulit, salamat kay Warpage sa komentong ito at sa lahat ng mga nakikinig. Shoutout na rin kay Aliyah Traven. Ma'am, salamat po sa pakikinig dito sa mga kwento natin. Ako po si Nick. Salamat sa inyong lahat.